Isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid dito sa Facebook Live at sa YouTube. Welcome po kayo muli dito sa ating programa na ating sinusubaybayan at patuloy na pinapakinggan ang mensahe ng pag-asa mula sa ating Panginoon or the message of hope. Ito po ang inyong lingkod, T.O.D. Malabanan. Muli sa inyo ay nagpapabot ng isang pagbati ng isang pinagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Ako'y umaasa na sa tulong at biyaya ng ating mapagmahal na Diyos, kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Anuman ang ating karanasan ng buhay sa ngayon, tayo ay nasa panig ng Panginoon. At muli, welcome kayong lahat dito sa ating pag-aaral. At doon po sa ating mga bagong mga tagapakinig, pwede po ninyong tingnan dito sa aking Facebook page, Message of Hope. O kaya naman po ay pwede ninyong tingnan dito sa YouTube. Type nyo lang po ang pangalan ko, makikita po ninyo yung mga iba't ibang mga topics na naibigay ko na ng mga nakalipas na mga buwan o kahit nung last year pa ng ating pag-aaral. So marami po ako mga na-download na at pwede ninyong subaybayan. At ganoon din po kung kayo mayroong mga katanungan, i-message nyo lang po kayo ako. O kaya naman ay kung kayo mayroong mga prayer request. At ganoon din, kung kayo po ay medyo bibilisan sa mga transition ng mga text, pwede po ninyong pause and play para maisulat ninyo at makuha ninyo ang lubos na mensahe ng pag-asa ng ating Panginoon. At muli po, welcome ang bawat isa sa atin. At doon po sa YouTube, pwede po kayong mag-subscribe para sa anytime na mayroon akong bagong upload dito sa YouTube ay mabigyan kayo ng notification. At i-share din po sa inyong mga kaibigan para tayong lahat ay patuloy na hindi lamang tayo ang makapakinig, kundi ganun din naman silang ating mapagbabahagihan ito. Ako po ngayon ay nandito muli sa park habang maganda ang panahon, maliwalas ang simoy ng hangin, napakaganda ng kapaligiran. Kaya nga nandito rin ibibigay ko sa inyo ang mensahe ng ating Panginoon na magiging pagpapala sa bawat isa. Subalit bago po tayo magpatuloy, mga minamahal na mga kaibigan, ay tayo muna po ay lumapit sa ating Panginoon sa isang panalangin. Kagalang-galang po naming Diyos, sa mabanal naming makapangyarihan sa lahat, isang kagalakan muli sa bawat sa amin ang kami ay magkaroon ng pagkakataon sa oras na ito na makapag-aral ng inyong mensahe ng pag-asa. Aking dalangin, mahal na Diyos, tulungan ninyo ako sa pagbabahagi nito at ganoon din ang aking mga kaibigan dito sa Facebook Live at sa YouTube. Manatili, Panginoon, na ang inyong presensya ang sinaming kasama at magbukas kayo sa aming puso at kaisipan ng pangunawa sa inyong mga salitang ito upang matanggap namin ito at magbigay inspirasyon sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, mga minamahal na mga kaibigan, welcome po dito sa ating programa, The Message of Hope. Ito po ang inyong lingkod, T.O.D. Malabanan. Sa mga nakalipas pong panahon ng ating pag-aaral at ganoon din po last week sa ating pag-aaral ay ating inalam at ibinahagi ko sa inyo ang isang bagay. Ito po yung mga practical na mga lessons na makukuha natin sa banal na kasulatan, mga payo para ang ating relasyon sa Diyos at ang ating relasyon sa ating kapwa ay maging maayos at maging mabuti. At sa nakalipas po natin pag-aaral ng last week ay ating inalam kung paano natin masusumpungan at ating malalim na pag-aaralan yung katotohanan, discovering truth. At nandito po yung mga questions na aking ibinigay sa inyo, how to discover the truth. Number 1, approach the Bible with an open mind. Number 2, believe that God will reveal truth as you search His Word with all your heart. Number 3, continually pray for the guidance of the Holy Spirit as He will lead us into truth. Number 4, read many Bible passages on a given subject as possible. Number 5, accept the Bible as God's Word revealing truth to you. Number 6, be willing to make changes from past ways of thinking and live the truth. Number 7, be willing to surrender your own ideas to the truth of God's Word. And number 8, seek Jesus
in every subject you are studying, as He is the way, the truth, and the life. In the text there, in John 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. And no one could come to the Father except by me. So, ito po sinabi ng ating Panginoong Hesus sa bawat sa atin. At ako'y umaasa na ito ay naging makalugan sa bawat isa. At muli, kung kayo po ay nabilisan, inyo pong tingnan lamang po, reviewin yung mga talatang aking naibigay dito sa topic na ito. Ngayon naman po ay ating pag-aaralan ang isa muling practical na pag-aaral na nais kong ibahagi doon sa mga kaibigan natin, mga kapatiran, na kung saan ay mayroon pang mga damdaming nakasasakit o mayroong damdaming nasaktan sila ng kanilang kapwa. Na ito ay pinamagatan kong Healing Childhood Hearts, na ating sisikapin na sa tulong ng mga salitang ating pag-aaralan sa ngayon ay kung anuman yung mga simula pa nung bata o simula nung tayo ay nagkaisip o tayo ay nandito sa panahong ganitong tumatanda na o kailanman na nangyari sa atin, yung tayo ay nasaktan ng ating kapwa, ay wari bang ang hirap nating kalimutan at napakahirap nating patawarin yung isang taong nagkasala sa atin. Kung kaya nga't sa oras na ito, samantalang aking pinag-aralan ng bagay na ito, makatutulong ito. How to heal our childhood hearts. Kung paano raw po natin mapapagaling, mapaghihilom yung mga sugat, mga sakit na simula pa noon ay nasa sa ating puso at sa ating kaisipan. Number 1 na tinutukoy po dito, the Bible counsels us to put away childish things or hearts from childhood. At ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 11, sinabi dito ni Apostol Pablo, when I was a child, I took like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Sabi po doon sa Tagalog, nang ako ay bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sumapansin natin dito mga kaibigan na hindi naman tayo nangangahulugang mananatiling bata ang ating kaisipan o magiging bata tayo sa ating pagkatao. Kinakailangan din naman po yung paglago natin. Subalit ano po ang nais ditong idein ni Apostol Pablo sa kanyang sulat? Na yung mga likas natin, yung mga childish actions, kinakailangang talikdan natin o kalimutan yung tayo ay kinakailangang lumalago sa ating pagkatao. At kung anuman yung mga nakalipas na mga panahon na nakapagpapasakit sa atin, sa ating damdamin ay kalimutan at lumago tayo, lumakad tayo, pasulong kasama ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat idinidiin dito ni Apostol Pablo na napakahalaga rin yung ating iwanan yung mga likas na hindi makabubuti sa atin o mga bisyo. Papasok dito mga kaibigan, yung mga bisyo na hindi nakakatulong sa atin. Pwede rin po nating talikdan, alisan ang mga bagay na ito. Sa susunod na sanlinggo, nais kong ibahagi ito yung mga pag-iwas natin sa kung ano mayroon tayong mga bisyo, mga hakbang nais kong ibigay next week. Subalit sa ngayon ay dinidiin sa atin yung mga bagay na ito na makakatulong kung paanong tayo ilalago sa ating kaalaman. Pangalawa po, nang sabi dito, how to heal our childhood hearts. Paul counsels us to forget those things which are behind. Yun nga po ang katulad ng sinabi rin ni Apostol Pablo, na pinapayuhan niya tayo
na ating kalimutan yung mga bagay na nakalipas. Na katulad ng sinabi niya sa aklat ng Philippians 3, chapter 13, ang sabi po doon, "Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead." Sa Tagalog po ay, mga kapatid, hindi ko inaaring inabot o naganap o ginanap na o naabot na. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Yan po ang panuntunan ni Apostol Pablo sa kanyang sarili. Kung paanong siya ay lumalago, na yung mga nakalipas, mga mapapait na karanasan, bagaman bahagi ito ng ating buhay, yung tayo makaranas ng mga ganon. Subalit hindi tayo mananatiling naka-stick doon, nakatigil doon sa ganong estado ng kapaitan. Kundi napakahalagang lumago tayo, maging stepping stone natin ito sa paglago ng ating buhay. At ang sabi dito ni Apostol Pablo, para sa kanyang hinaharap. Hindi niya iniisip na naabot na niya yung sukdulan. Nandun, nagpapatuloy siya. Ganon din po tayo, mga kaibigan. Sa ating pag-aaral, katulad ko po, hindi naman nangangahulugang bagaman sa ganito ng akong nakapag-aral, nakapagtapos, ay titigil na ako. Kundi ganon din po, tuloy-tuloy yung aking pag-aaral. Upang ganon din naman ay yung kung ano man yung aking napag-aralan ay may bahagi ko rin sa inyo. Ganon din po tayo. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, tuloy-tuloy, wag po tayong hihinto. Upang kung magkaganon, patuloy at lumawak ang ating kaalaman at pagkakilala sa ating Panginoon. Pangatlo po na nais kong ibigay sa inyo sa ngayon ay, we can only forget the past if we are honest with ourselves and others. Tunay po na hindi natin makakalimutan kung ano yung mga nakalipas kung hindi tayo magiging honest sa ating sarili. Kung ang isang tao ay nagkasala sa atin, kung hindi tayo magiging honest na pinapatawad ko na siya, so okay na, pero huwag ka lang magpapakita sa akin. Hindi po yun yung tunay, hindi yun yung honest na pagpapatawad. Sapagkat dito po idinediin din ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso. In Ephesians 4:25, maliwanag po ang sabi dito, "Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of one body." Kaya nga po, ang sabi dito ni Apostol Pablo, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sangkap na sa isa't isa. Ano po ang dinidiin dito sa atin, mga kaibigan, mga kapatid? Bilang tayo ay kasama doon sa sangkap o kabahagi, dito po ay tinasalarawan din yung sistema ng ating katawan. Na kung anuman yung bahagi ng ating katawan ay may kanya-kanyang functions. Nagkakaisa sila upang maging maayos yung ating pangatawan. Din po dito rin ni Apostol Pablo na kung anuman yung sa ating relasyon sa ating kapwa, neighbor, sa ating kapitbahay, sa ating kaibigan, tayo ay nasaktan nila. Nandito po, mga minamahal ng mga kaibigan, ay kinakailangan yung ating malawak na pangunawa at yung pagpapatawad o yung pagtanggap, pagpapahinuhod ng mga bagay na ito, mga kaibigan, ay napakagandang ating ipamuhay upang maging magandang ating relasyon sa ating kapwa. At dito ay tinutukoy na kalimutan yung mga nakalipas. Lumago tayo na may mabuting relasyon sa ating kapwa. So ito po ang ninanais ni Apostol Pablo, payo sa inyo at sa akin. Number 4, ang sabi po dito, God has a purpose for all that has happened to us and will make all things beautiful in His time. Mayroon palang layunin ang Diyos sa anumang bagay na nangyayari sa atin. At darating ang panahong ito ay magiging maayos sa tamang panahon. Sabi nga, pagdating ng panahon.
Maaring ang karanasan natin ngayon ay mapait, may karamdaman, may kalungkutan, anuman ang ating karanasan, maaring hindi maganda para sa atin. Subalit mayroong positibong layunin ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa. Nakatulad ng idinidiin ni Haring Solomon nang sinulat niya yung aklat ng Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 11. Ang sabi po dito, "There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from the beginning to end." Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso na anupat hindi matalos ng tao ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Kaya nga't napakahalaga po dito mga minamahal na mga kaibigan, ginagawa niya ang mga bagay sa kapanahunan o sa bawat panahon. Subalit nandoon, kung hindi man ito ating panahon na maganda ang ating karanasan, maging positibo po tayo na ginagawa ng Diyos ang lahat. Nakatulad pa rin ng sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans, chapter 8, verse 28. Ang sabi po doon, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Kaya nga po ang sabi doon sa Tagalog at nalalamin natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa o sa kanyang layunin. Mga minamahal na mga kaibigan, according to God's purpose. Ang mga bagay nito, sabi ng Apostol Pablo, lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay ay nangyayari sa ating ikabubuti. Dahil tayo yung mga nagsisiibig sa ating Panginoong Diyos. Opo, mayroong mga karamdaman, mayroong mga pagdadalamhati dahilan sa pagpanaw ng inyong mahal sa buhay. Hindi magandang karanasan ito. Subalit ating alalahanin, mayroong pangako ang Diyos. Mayroong plano ang Diyos sa ikabubuti pala natin o sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya nga po, ating alalahanin, kung anuman yung mga nakasakit sa atin, yung mga nakalipas, sa ikabubuti natin to, go on. Or sa ibang mga sabi nga po, move on. Mag-move on tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Number 5, ang sabi po dito, God heals the broken-hearted, giving us beauty for the ashes of our lives. So, nado po ang sasabi na ninais ng Diyos na tayo pagalingin sa kung anuman yung nakasira sa ating mga puso. O sa didiin pa dito, mayroong beauty, mayroong kagandahan, kahit doon sa abo ng ating buhay, sa alabok ng ating buhay. Ibig sabihin, doon sa mga mapapait nating karanasan, nandyan mayroong mabuting bagay na idudulot ito sa atin. Sapagkat ito hindi na sa atin. Ibinigay sa atin ni Propeta Isaias. In Isaiah chapter 61, verses 1 to 3, ang sabi po doon, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim the freedom for the captives and release from darkness for the prisoners." Sa Tagalog po, ang Espiritu ng ating Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa mga nangabibilanggo.
Ang sabi pa doon sa pagpapatuloy, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, at upang magtanyag daw po ng kalugod-lugod ng taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghihiganti ng Diyos, upang aliwin niya ang mga nagsisitangis, upang iukol sa sila na nagsisitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong ng bulaklak, nakahalili ng abo. At ang sabi po doon, who for the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair, they will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. Ito po yung nanglangis ng kagalakan, ng kahalili ng pagtangis ng damit, ng kapurihan, ng kahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag na mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang siya luwalhatin. Ano po ang dinidiin dito, mga minamahal na mga kaibigan, sa atin? Yung ang ating mga karanasan, katulad ni Propeta Isaias, binanggit niya na siya'y sinugo, at yung mga sulat niya ay kumakatawan din naman sa ating Panginoong Hesus, na siyang sinugo upang magbigay ng kahabagan, magbigay ng kagalingan sa mga na hihirapan, at ganoon din sa mga broken-hearted o mga sirang puso, magbigay siya ng tamang lunas. Doon sa mga nabibilanggo ay magbigay siya ng kalayaan. Higit sa lahat ay yung nakabilanggo sa pagkakasala, ay ang ating Panginoong Hesus ang magkakaloob ng kalayaan. Kaya nga po't napakahalaga ang mga bagay nito na dinidiin sa atin. Kung anuman yung mga mapait nating karanasan, magkakaroon tayo ng kaginhawahan mula sa ating Panginoon. Pang-anim, o second to the last ng ating pag-aaral sa ngayon, we can honestly forgive others for the way they have treated us, because Christ has forgiven us for the way we have treated Him. Kinakailangan daw po na noon, mga minamahal na mga kaibigan, na maging tapat tayo sa kung ano ang nangyari, ay na doon magbigay tayo ng tapat na pagpapatawad. Kung paanong tayo ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos sa kung anuman yung naging kasalanan natin. Ganon din, para mawala yung ating sama ng loob sa isang kapwa, ibigay natin, maging tapat tayo sa pagpapatawad sa kanila. Nakatulad ng sinabi ng lingkod ng Diyos, si Apostol Pablo, sa Ephesians chapter 4 verse 32, ang sabi doon, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, ang sabi po dito, mga mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. So, nandito mga minamahal na mga kaibigan, kinakailangan yung pagpapatawad sa isa't isa upang tayo'y mapatawad rin ng ating Panginoon. Gaya ng pagpapatawad natin sa ating kapwa ay napakahalaga ng bagay na ito. Sabi pa po doon ni Apostol Pablo sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. Sabi po doon ay magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din ang inyong gawin. Napakaganda po. Payo ito sa atin ni Apostol Pablo, payo ng ating Panginoong Diyos, para tayo magkaroon
ng kaginawahan, kapayapaan sa ating puso at kaisipan. Ang sabi po dito, kung ang sino man ay nakagawa sa atin ng laban sa atin, ng sumbong laban sa atin, o anuman, sabi doon ay kung paanong tayo pinatawad ng Diyos, maging mapagpatawad din tayo sa kanila. Ganito ang inyong gawin, ang sabi niya. Napakahalaga po nito. At panghuli, na nais kong ipagkaloob sa atin, sabi po dito, the spirit of revenge is self-destructive. As we overcome evil with good, we ourselves are held. Yung espiritu raw po ng paghihiganti ay nakakasira ng relasyon o ng ating buhay. It's very destructive, mga minamahal na mga kaibigan. Kung kaya nga samantalang ating pinagtatagumpayan ang gawa ng kasamaan sa pamagitan ng paggawa natin ng kabutihan, nandito tayo ay gumagaling. O kaya kung anuman yung ginawa sa atin ng ating kapwa, gawa natin sila ng kabutihan, nandun magiging maayos yung ating relasyon. At nandun din na magiging matalik natin silang kaibigan. Sapagkat nandun, tapat tayo sa pagpapatawad sa kanila. Ang sabi po doon ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans, chapter 12:19 to 21. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to revenge. To avenge, I will repay, says the Lord. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng ating Panginoon. Sa pagkapatuloy, ang sabi po doon sa verse 20, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Kaya't kung ang inyong kaaway ay magutom, ang sabi niya, pakanin mo. Kung siya ay mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ng mga bagay ng apoy ay ibinubuntun mo sa kanyang ulo. At sa pagpapatuloy sa bandang huli, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kaya nga't huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa mga praktikal na mga payong ito, para maging maayos yung ating relasyon sa ating kapwa, maging maayos yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Nandito idinidiin sa atin ang mga bagay na ito na makakatulong upang kumagkaganon. Anuman yung mga damdamin natin sa ating kapwa, sa ating kaibigan o kasambahay o kung kanino man na nakasasakit sa atin, mapagaling tayo, mahilo, magkaroon tayo ng kapayapaan, mawala ang mga bagay nito. Sapagkat higit sa lahat, mga kaibigan, kung paano ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, sa paggawa natin ito, katulad ng Kanyang binigay sa atin, tayo ay giginhawa at tayo ay magiging maayos ang ating kaisipan. Kapayapaan ang idudulot nito. Sapagkat kung tayo ay hindi nagpapatawad, wala tayong kapayapaan. O kaya naman ay tayo ay gumagawa ng masama sa ating kapwa, wala rin tayong kapayapaan. Kaya nandito po upang ang kapayapaan ay ating kamtin, sundin natin ang mga payong ito ng ating Panginoong Hesus. Lumakad tayo kasama ng ating Panginoong Hesus. Siya ay gumagabay sa inyo at sa akin. At sa mga bagay nito, nandito ating nalalaman ng ating Panginoong Hesus sa mayroong plano. Ihatid
tayo doon sa langit na bayan, Kanyang pinapangako sa bawat isa. Sa oras na ito, mga minamahal na mga kaibigan, bago po tayo magtapos, pakinggan natin muli yung awit ng mag-asawa, Brother Oscar at Sister Maya, sa kanilang mga awitin. Magaganda kasi yung kanilang mga inaawit at yung mga mensahe nila. Kaya nais kong ibahagi rin ito sa inyo. Ang mga lyrics na ito ating pakinggang mainam. The title is, Father, lead me day by day. Maging panalangin natin, nawa na pangunahan tayo ng ating Ama sa bawat araw ng ating buhay, sandali ng ating buhay. Pakinggan po natin ang mensahe ng awit. Teach me to be pure and true. Show me what I ought to do. When dangers make me brave, make me know that thou canst save. Keep me safe thy time beside. Let me in thy love abide. When tempted to wrong, make me steadfast, wise and strong. And when all alone I stand, shield me with thy mighty hand. May I do that good I know, be thy loving child below. Then at last go on to thee, evermore thy child to be. Maraming salamat sa inyo, Brother Oscar, Sister Mayet, sa inyong inawit. Yes, this will be our prayer also. Father, lead me day by day. Tunawa ang siyang maging diwa ng ating pinag-aralan sa ngayon. At gayon din sa bawat isa, maging anuman ang ating karanasan, ating alalahanin ang ating Panginoong Hesus o ang ating Diyos Ama, ang siyang gumagabay sa inyo at sa akin upang tayo magkaroon ng mabuting kawakasan ng ating buhay na sa bandang huli, buhay na walang hanggan ang ating kakamtin. Sa oras nito, mga minamahal na mga kaibigan, ay nais ko muli ating isama sa panalangin ang ating mga kaibigan na mayroong mga karamdaman. Ano man ang inyong karanasan, sasama ko kayo sa aking mga panalangin. Hindi ko man mabanggit dito, subalit ang Diyos ang nakakaalam ng inyong kalagayan. Isasama ko kayo sa panalangin. Ganon din, ating idalangin ang sambahayan na sa ngayon ay nasa pangungulila o nasa kalungkutan sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay ni Sister Jo Marie Malong. Siya po ay pamangkin sa pinsan ng aking minamahal na asawa. Ang sambahayan ni na Ate Leoning, ni na Kuya Kaloy, kami po ay nakikadalimhati sa inyo at nais kong isama kayo sa aking panalangin sa ngayon. Alam po ninyo na may pangako ang Diyos sa bawat isa. Bagaman si Jo Marie ay nakaranas ng ganitong karanasan, subalit siya ay nagpapahinga ngayon na sa dakong huli naman ang kanyang pagsampalataya sa ating Panginoon. Ang Diyos ay nakakalam ng mabuti sa bawat isa. Isandig natin sa Kanya ang ating kalungkutan. Subalit nandito, isasama ko kayo sa ating panalangin. Akin po kayong inihilingan, tayo pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon sa isang panalangin. Mapagmahal at dakila po naming Diyos, sa mabanal naming makapangyarihan sa lahat.
Mahal naming Panginoon, sa oras na ito, kami lumalapit muli sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa amin na sa diwa ng aming pinag-aralan ay ninanais ninyo kami ay maging mabuti ang aming relasyon sa aming kapwa. Anuman ang mga damdamin o sakit ng aming puso at kaisipan, mapahilom nawa ito, Panginoon, sa pamagitan ng mga hakbang na itong nais naming pag-aralan o na ibigay ko sa aking mga kaibigan na nandito, nakikinig ng inyong salita. Mangyari nawa, O Diyos, tulungan ninyo ang bawat isa. Nabigyan nyo ng kapayapaan, ng espiritu, ng mapagpahinuhod, mapagpatawad, at maunawain sa aming kapwa. Mahal naming Diyos, kayo nakakalam ng aming buhay, ipinagkakaloob namin ito sa inyo. Gamitin ninyo kami, Panginoon, instrumento rin ng pagbabahagi ng mga pabalitang ito sa bawat isa. Aking dalangin, mahal na Diyos, ang mga naulila ni Jo Marie, nawa, Panginoon, kayo ang tumulong sa kanila, ang kanyang pamilya, kanyang mga anak, yun din sa bahayan ni Ate Luneng, ni Kuya Kaloy. Nawa, Panginoon, tulungan niyo sila ng kapayapaan, ang inyong pagkaloob, ang kaaliwan ng Banal na Espiritu ang kanilang maranasan, na sa dakong huli, Panginoon, ay magsasama-sama muli ang inyong mga anak na ito sa dakilang reunion na inyong malapit na pagdating, magkasama-sama sa buhay na walang hanggan. Mahal na Diyos, nang mangyari nawa sa bawat isa na sa ngayon na mayroong mga karamdaman, pagkalob sa kanila, Panginoon, ang kagalingan at kalakasan ng pangatawan sang-ayon sa inyong kalooban. Sapagkat kami naniniwala na inyong pagkakalob ang lahat ng pinakamabuti alang-alang sa inyong mga anak. Tulungan, Panginoon, ang bawat isa rin na nakakaranas ng kahirapan, dala ng crisis na ito. Pagpalain sila, Panginoon, sa iba't ibang mga pangangailangan. At ganoon din, Panginoon, ang pagkagutom at pagkauho sa inyong salita, busugin sila, Panginoon, sa pamagitan ng mga pinag-aralan namin upang makatulong ito na lumago kami sa aming pang-espiritual na pamumuhay kasama ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa inyong pagdinig sa aming dalangin. Ang buong kapayapaan ang siya naming tanggapin sa oras na ito. Ito po ang aming inilit na pasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat pong muli, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong pagsubaybay sa oras na ito sa ating pag-aaral. Sa susunod pong muling isang linggo, ating alamin ang mensahe ng pag-asa ng ating Panginoong Diyos. May God bless you all, and thank you very much for watching and also for sharing this truth to your friends. And always take care so that God will take care of you. Stay safe. And to those who are here in Burnaby Philcon Church and North Shore Church Plant and in our churches in Lower Mainland, happy midweek po sa inyong lahat. See you again next time, and God bless you all.